Kumusta kayo mga kapwa ko Pilipino? Andito na naman tayo sa ating channel. Naway may mga natututunan tayo sa ating mga previous tutorials at sana sa tatalakayin natin yun may matutunan ulit tayo. Bali ito na nga pala yung continuation ng tutorials natin sa inventory and point of sale system part 2 coverage natin. So ito na rin yung last mismo na gagawin natin sa part 2 ng ating inventory and point of sale system. So ano nga ba muna yung part 2 coverage natin? So meron tayong dalawa. Una, yung crude or crate update delete ng product. So with list and stocks. So nagawa na natin to guys. So sa mga nakapanood ng previous tutorials natin, natapos na natin siya. Bali every nakakatapos tayo ng isang part ng ating tutorial sa inventory and point of sale system, ina-upload natin yung code sa ating Mediafire. Bali makikita nyo yung downloadable link sa ating description. Tapos etong audit trail, bali nasimulan na natin gawin yung draw out all audit trail list, pero diretso lang siya. Kumbaga kapag chinus natin yung audit trail na options natin, diretsong nag-draw out ng audit trail list. So ang gagawin natin ngayon is gumawa ng options para doon. Next naman yung filter by date range. So ito na yung pwede tayo mag-filter. So kunyari gusto nating malaman within this week. So magsisimula tayo ngayong araw until plus 7 days. So ganoon lang guys, papakita rin naman natin yan sa codes kung paano natin gagawin at yung pinaka kapag nag-run na siya, makikita nyo kung paano siya nag-functions. So simulan na natin to guys. So ito na yung ano natin, yung naiwan nating codes. So punta na tayo sa audit trail options. Bali nagawa na natin guys yung all functionality ng backend or ng maintenance natin kay product. So i-run ko lang guys para sa mga hindi pa nakakapanood makita nila kung ano na yung nagagawa ng system natin. So ito, login page, nag-function na siya. So admin password para sa backend natin. Yung admin yung username, password naman yung password natin. So yung category nag-function na siya, basic root. So tignan ko muna yung list. So meron na tayong dalawa. Then pwede ka mag-add, pwede ka mag-delete, mag-edit. So back lang tayo. So add category. Napindot ko pala yung letter A. So add na lang ako ng category. Yan. So kung pupuntahan natin yung list, nandun siya. Balik lang tayo. So sa product naman guys, nagpa-functions na to together with stocks. So tignan ko yung list natin. Ayan. Ayan na yung mismong ano natin. Then ang gagawin na natin guys is yung audit trail natin. Kasi kapag chinus ko si letter C, dinodraw out nyo na yung audit trail list natin. Bali, ang gusto lang natin mangyari is pwede nating makita yung overall at pwede tayong mag-filter by date range. So, ayun yung sisimulan natin. Bali, unang gagawin natin, mag-create tayo ng options para kay audit trail. So, copy paste lang guys ng ibang functionality. Yan. So, punta ako sa audit trail class natin. Then, dito ko ilalagay yung options natin. Tapos, options, category, show all. Yan, show all. Tapos ito, filter by date range. By date range. Yan. Then, back letter C. Gawin natin si back letter C. So, burahin ko muna tong A2. Yan. B2D pala. Then tapos yung options, pag chinus ko sa letter A, pupunta tayo kay list na mismo. Ito. So ito yung method natin. Tapos balik siya kay options. Enter key to back. So balik lang siya dito sa options natin. Then pupuntahan ko na guys yung ano natin, yung backend options. Yan. So, i-declare ko si audit trail class. Naka-declare na. Then, pagdating dito sa audit trail natin, dun muna tayo pupunta kay options. So, tanggalin na natin to. Yan. So, try natin.
gumawa muna ako ng options para kay audit trail ng ng show all pati ng filter by date range. So admin password. See? Yan, may options na tayo, nakita nyo guys. Di lang natin napalitan yung category module. Palitan na natin para dire-diretso lang. Category module. So audit trail module. So balikan lang natin guys. Ay, category pala talaga to. Sa taas pala yung audit trail module natin. Admin password. Then, ito na. Yan. Nakita nyo guys, meron tayong audit trail module. Ito yung header natin. At meron tayong tatlong options. Show all, filter by date range, at back. So, kapag show all ko, yan, lilitaw na siya. Then, ang next na functionality na gagawin na natin guys is yung filter by date range. So, gagawa ako dito ng method. Void filter by date range. So, naka-camel variables naming convention tayo. Yan, filter by date range. So, B. Ito pala letter C. So, balik lang tayo kay options. Tapos, punta na ako dito kay filter by date range. So, since ang mangyayaring logic dito guys, mag-input tayo ng dalawang date. So, magkakaroon tayo ng date from at date to. Pero bago yon, isa sa mga way, so wala tayong direktang makakapag-date format tayo kay C++ console application. So, isa sa mga way na gagawin natin is hahatiin natin yung tatlong month, yung day, pati yung year. So, mag-input tayo ng year, mag-input tayo ng month, at mag-input tayo ng date, ng day. So, ganun yung magiging format natin. Then, ang logic na gagawin natin guys, bago tayo mag-draw ng pinaka audit trail list, i-validate muna natin siya. So, kapag ka mas mataas yung date from sa date to, syempre bawal yon. So, kailangan laging mas mababa si date to ay kay si date from kay date to. Ayun yung pinaka-validation na gagawin natin. So, simulan na natin siya guys. So, in date from, or DF na lang. Yan, date from year, DF. So, dito ko na siya ilalagay guys sa taas. Para, so, i-declare ko na yung attribute natin. I-declare ko na lang siya sa attribute sa taas. So, int dy, df year, df month, df day. Then, meron tayong day 2 year, day 2 month, date 2 day. Yan. So, ang gagawin natin guys, hingian natin ng input si user. So, pero kailangan nating i-validate guys kung tamang value yung nilalagay niya. So, para ma-check natin, gagamit tayo ng ating validation, yung sa natin, try catch. So, copy paste lang, dito na lang, dito yung try catch natin. Yan. Try. Yan. Ito na guys. So, copy ko lang to. Para hindi na tayo masyadong mag-type or since alam na natin yung functions nito, copy paste na lang tayo. Para mas mabilis lang tayo mag-codes. So, unang input natin is, yan, tab natin, tamang indentation lang para readable yung codes natin. So, number ready, enter, excuse, date from year, yan, so, df year, then cn.fill,
Tapos, if df year, yan, di na natin kailangan i-check kung equals to 0. Ayan, or try na rin natin lagyan ng validation. Please enter date from year. Please enter date from year. So, para universal na lang, value must be not equal to 0. Ayan. Then, para yan guys sa ano, sa shows invalid input, yan, tama. Para yun sa year guys. Then, pagdating naman dito, para naman sa month, so, na-declare ko na siya sa number ready. Hindi ko na siya kailangan lagyan ng data type na bool. So, enter date month, date from month. Yan, df month. Then, same validation. Tapos, copy paste. So, enter date from day. So, df day. Ayan. So, okay na siya guys. So, copy ko lang itong tatlo na lang para dire-diretso lang. Ayan. So, tatanggalin ko lang to. Gagawin ko lang itong DT. Ayan. Tapos, ito rin DT. So, try muna natin siyang i-run guys, na makakapag-input tayo ng date from at day 2. So, punta kay audit trail, filter by date range, yan. Nakita nyo, pagka nagkakaroon tayo ng invalid input. So, 2020. So, ano ngayon? 5. So, guys, ang mangyari dito, ang date natin, kapag ang month natin or day natin kapag single digit lang or single number, automatic, hindi na natin kailangan lagyan ng 0 sa unahan. So, automatic yan, 5 for May. So, 19. Date from, di ko napalitan yung header natin. So, 2025, 19. Yan guys, nakita nyo, nakaka-input na tayo. So, palitan lang natin yung ating date 2. So, meron na rin akong ginawang mga functions or methods sa ating universal class. So, para sa pag-handle ng date. So, first, yung gagawin natin, validate muna natin. So, check if date from is greater than date 2 pala. Date 2 is greater than date from. Yan. So, puntahan ko lang guys yung universal natin. So, nandito na rin naman yung codes na yon. Hanapin lang natin. Kumbaga, i-use lang natin siya sa functionality na to. Get date str. Hindi yan. Ayan. Excuse. So, ito guys yung ginawa kong functionality. So, automatic. Yan. Nandito yung df month, df day, df year, date to month, date to day, sabay date to year. So, unang i-check natin, check if same year sila at mas malaki yung month ni date 2. So, unang gagawin natin guys, para ma-validate kung mas mataas nga si date from kay date 2, since sinati-hati natin siya, ang mangyari, check muna natin yung year. Yan. Then, kapag na-check natin na year, ibig sabihin nun, okay. So, meron pa tayong another relational operation. So, ito. Yan. So, ang next naman ang purpose nito, check natin if same month sila and same year. Check natin naman yung day. So, kapag check same month sila, sabay same year din sila. So, or yung ginamit natin dito either one of these mag-true, automatic, okay yung date
date from at date to na inimput ng user. So, kapag same date, ay same month, sabay same year, so, i-check natin, dapat mas malaki yung day ni date 2 para masabi nating valid date siya. Next naman, isa ring way para ma-validate natin kung validate siya is di naman sila same year. Ibig sabihin, kapag ka mas mataas na yung year ni date 2 kay date from, automatic, mas mataas talaga si date 2 kay date from. So, is okay. Re-return natin is true. So, kopyahin lang natin to guys. Yan. So, balik lang ako dito na if yan, parameter natin, df month, tapos df day, yan, df day, tapos df year, tapos date to month, tapos date to day, tapos date to year. Yan. So, ito na yung ano natin. Kinol na natin guys sa functions. Oops, mali. Yan. So, kinol na natin guys yung method na yon inside ng universal class natin. Then, ito ang magdidikta kung tamang date siya. So, kapag ka return true to katumbas na ito. Kapag hindi, else, mag-display tayo ng error. Display. Yan. So, date from must be not greater than date 2. So, kapag nagawa natin yan, light red, yung ating color. So, meron tayong display na functions na ginawa para ma-change ng color yung mga text natin instead na mag-see out tayo. Then, balik lang natin siya sa ating filtered by date range. Yan. Or, pwede na natin gawin na na kung gusto niya i-continue pa or hindi. Pwedeng gano'n na lang para at least hindi niya pilit na itatama yung pag-input niya. So, pwede tayong pumunta kaya do you want? Meron tayo dito ngayon. Ito. Yan. So, copy paste lang to guys. So, may function na tayo sa AI method or functionality na tayo sa ibang class. So, ang ginagawa na lang natin is kinakopy na lang natin. So, minomodify na lang natin yung codes. So, cut code. So, yan. Kailangan ko ng display error. So, do you want to continue? Yan. So, ilalagay ko tong display. Do you want to continue filtering? Yan. Choice. Yan. So, balik lang sa ating kapag ibabalik lang natin sa kanya to. So, Control Z, Control Y para mapunta agad tayo doon. Else, System CLS, balik na siya sa ating options dito. Yan. So, Control Z, Control Y. Pero pag okay guys, ang gagawin na natin is i-format na natin yung ating date. So, tingin tayo dito kung anong format ng ating yan. Get date to str. So, papasahan lang natin siya guys ng kumbaga ang mangyayari, magkakaroon tayo ng separator na ganyan. So, ang month natin is 5. Yan. Then, ito yung separator natin. Yung backslash. Then, date natin is day. Kunyari 19. Pinilter natin. Then, ang year natin 2020. So, ganito yung magiging itsura niya. So, balik tayo sa codes natin. Kunin lang natin tong ginawa na natin. So, date from. So, meron na ba tayo dito? Ayan. So, gawa na lang string date from. Tapos, date to. Ayan. So, balik lang tayo dito guys. Date from. Ayan. To. So, pasa lang natin si month. Ayan. df month. Tapos, df day. Then, df year. Ayan. So, ito na yung date from natin. Ang date to natin is equals to
Copy paste lang guys para hindi na tayo masyadong nag-type. Yon. So, nakapag first validation na tayo kung greater than yung date to kay date from. So, kapag greater than yon, so true, then proceed tayo sa next validation natin or functionality. So, ang functionality pala na gagawin natin is, gagawin kasi natin guys, kunyari, nag-filter siya ng date from, at since ang text files natin, so, ayun yung temporary storage natin, then may date, dito, yung natin, kung papansin niyo meron ako ditong nakalagay na kung anong pattern ng ating pag-construct ng storage natin or text files temporary storage. Ito. So, mauna yung ID, followed by info, followed by user ID, at followed by date created. So, pang-apat si date created with date and time. Sabay, inaano rin sila, sineseparate din sila ng underscore. So, kung babalikan natin yung audit_trail.txt natin, ayan. So, nakita nyo. Ayan, naka-ano siya. Naka-format. So, balik tayo. So, ang logic na gagawin natin, guys, since naka-date range tayo, gagawa tayo ng isang vector array na ang gagawin niya is i-store niya doon. Kunyari, nag-filter ka ng 1 week. So, i-store niya yung 7 days doon. Kasi wala tayong direktang gagawin katulad ng mga query na greater than or equal lang. So, ganun diretso, makukuha na natin yung isang range. So, dito ang gagawin natin, since i-get line natin or i-read natin each line ng ating temporary text files, so, ang gagawin natin is isi-save natin sa isang vector array yung 7 days na yun, kung 1 week yung pagitan, para every loop na i-read natin ngayon text files natin, i-determine natin kung equal doon. Kapag nag-equal, display. Ganun lang yung logic na gagawin natin. So, kailangan natin ng vector array. So, vector, so, string lang rin siya, guys. So, ang gagawin natin, my date. Ayan. Ito yung vector array natin. So, dito natin siya i-push back or ipapasok yung natin. So, meron na rin akong functionality na nag-add ng 1 day. So, ginawa na rin natin siya. So, totally, hindi ako yung gumawa nito. Balik, kinapi-paste ko na siya sa internet. Tapos, minodify ko na lang siya. So, asa na yon? Yan, ito. So, yan. Gawa na siya sa internet. Gawa na siya. Galing siya sa internet. So, kinuha ko lang siya. So, hindi naman all the time pag nagde-develop tayo, kailangan construct na natin agad. May mga time kasi na although kailangan talaga natin kumuha ng code sa iba or tumingin kasi hindi naman totally alam natin lahat eh. Kumbaga kaya natin i-construct but mag-take ng time para magawa yung ganung functionality. So, para mas mabilis yung pagko-codes, may mga ready functionality na rin. So, copy-paste lang natin. As long as alam natin yung functionality kung paano siya nag-work, kung i-read natin siya or i-modify natin siya, kaya natin gawin. Okay lang yon. So, ayan. So, eto na. Ito yung pag-add ng 1 day. Then, puntahan ulit natin yung codes natin. Ayan. Mag-ano ako dito, tawag doon, i-start, magagamit ako ng while loop. While, ayan. Sabihin, yan, is not equal. Kapag hindi equal si date from at date to, automatic, maglo-logic pala ako dito na if date from, kapag equal na sila guys, kasi pwedeng filter mo in a day lang eh. Kunyari, 5/19/2020 to 5/19/2020. So, kapag equal siya, ayun na yung value ni date from at date to. Diba? So, ang mangyayari, that pushback, isa lang yung ipapasok natin kay my date, kahit sa date from lang. Pero kapag not equal sila, automatic magkakaroon tayo ng maraming push. Depende kung ilang days yung pagitan. Yan. So, date 2 is equals to date from. Yan. Or,
pwede ko nang paikliin. Wait lang guys ha. Check ko kung pwede ko siya mapapaikli. So, pag equals, pero pwede ko na i-push back agad si date from. Yan. Pwede ko na pala agad siya i-push back kahit hindi ako mag-logic dito. Yan. Kasi pagkarating naman dito, kapag nag-false to, si date from agad. Yon. So, since na-push back natin siya, mag-add na tayo kaagad ng 1 day kay date from. Yan. So, add tayo ng 1 day kay date from. So, asa na yung ating codes ng universal. Yan. So, ang nire-return pala nito guys, wait lang, paliwanag ko rin. Hindi siya totally nagre-return. Kumbaga void method to or void void. So automatic yung month at day gumamit tayo ng getters para makuha natin yung ano nila, magiging value. So ang gagawin natin, yan, add this. Then hahatiin natin yung value ni date from. So hatiin natin siya month, year, or month, day, at year. So meron tayong split. Gamitin natin si split 3. Yan. So split, yan, 3. Tapos pasok natin si date from. Split natin siya via, kung ano, di ba nag-separate sa kanila ganito? So single ano lang, yan. Ganito yung nag-separate sa kanila. So sa 0 index or sa ano bang ano yan? V4 yan. V4 gamit natin. So sa 0 si month. So int month or C month na lang, current month is equals to V4. So sa 0 index siya, sa int C month is equals C day pala, C day is equals to V4, nasa 1 index. So int C year, B4 nasa 2. Then ko-convert natin to dahil string siya, convert str to int. Then pwede na tayo mag-add dito ng parameter int day 1. So d1 ito yon. Next month yung kailangan natin. Then yung month, yung year. Tapos kung yung int x ay yung days, so 1 lang naman yung kailangan natin ipasok. Yan. So ito na. Then i-return nito yung, kung tatawagin natin tong functions na to. Etong tatlo na to. Sa baba. Saan na yun? Ito. Get month, get date, pati get year. So, yan. Kailangan ko to. Then universal get day, tapos yung get year. Yan. Kailangan natin to na to. Bali ito yung bagong date from natin. So date from, so ang bagong value ng date from is yan. So kailangan pala natin tong ilagay muna sa ating, since may df na naman, okay lang. So i-recreate na lang natin. Kasi pagka nag-draw out yung list, kailangan natin magkaroon ng header na filter by. So dito ko na lang ilalagay para at least filter by date from. Yan. Filter by date from, ito to
Kailangan ko na lang ng date siguro. Tapos lagyan ko dito ng 2. Date from. Okay na rin pala may from dito. Yan. Sa end line. Yan. Okay na. Yan. Next. Pagkarating dito ng date from, add this. So, is equals to. So, get month. Yan. So, tapos, get day. Yan. Tapos, get year. Then, kapag nagawa na natin to guys, ito na yung bagong ano, ipo-push back na natin to. So, redo lang natin to. Yan, okay na guys. Napasok na natin siya sa ating vector. Then, since napasok na natin, kunyari, may pinilter ko is 520 hanggang 525. So, ang laman ng ating vector is 520, 21, 522, 523, 524, at 525. So, balik tayo dito. So, i-read na natin ang ating read our text files. So, if stream, gagamit tayo if stream, fin, then string line, dito natin ipapasa yung value ng line, then if, or fin.open muna pala tayo, so yung file name, yan, nasa taas yan guys, so, since, tas if, fin.is open, yan, check natin kung naka-open, tas fin.close natin, so, every time na mag-open tayo ng file, close natin for best practice, although na automatic siyang nag-close when the program terminates. So, ang purpose nito para ready siya for ready siya for open. So, while, so i-read na natin, get line, tapos pasa natin si fin, tapos si line. Kailangan natin ipapasa yan. So, ito na yung ating read text file. So, iisa-isahin niya to guys from the top dito. So, isa-isahin niya. Mag-ano tayo dito na. So, ang mangyayari, dito tayo magko-condition. Ilulup ko guys yung ano, ilulup ko yung, wait lang. Iloop natin yung mismong, ayun, tama. Ilulup natin. So, gamit tayo ng split line. Then, pagka na-split line ko guys, yung string date, db date, yan, db date is equals to v1 ba yung ka-split? Check natin. Yan, tama, V1. So, balik tayo. V1, pang ilan ba siya ulit? So, 0. So, index starts, array starts with 0 index. So, 0, 1, 2, 3. Pangatlo siya. So, kapag nagawa na natin yan, i-split ko ulit siya, guys. So, i-split. Gamitin ko naman si 2. So, ay 1. Then, pasa ko si date. Tapos, ang maghahati sa kanila is underscore. Ayan. Kasi, yung value pa lang, ang value ng ano natin, is kasama yung time. So, kailangan natin i-split tong dalawa by underscore. So, nasa 0 index naman to ngayon. Then, balik tayo dito. So, db date. So, pwede ko na pala itong i-directa dito. Ayan, para itong date. Ayan, is magiging. So, 0. Ayan. So, ito na yung date natin. Then, maglulup ako for I is equal to 0, I is greater than, I less than, sa size ng ating
my date and dot size para makuha natin kung ilan yung ano niya. Yan. Int. So ayan na guys. So i-check natin kung equal sa ating mismong kunwari unang array, laman ng array natin na vector is 517, tapos unang read pa lang natin nito is 517. So kapag equal sila, i-break na natin tong loop kasi exist siya. Pero kung hindi natin i-break, babasahin niya talaga lahat. So if or wait lang, para hindi na masyadong may codes na pala tayo, sorry guys, nawala sa isip ko, naghanap na pala ako ng codes nito. Ito, yan. So para hindi na tayo maglo-loop kasi kakain pa ng memory, so ang gagawin na lang natin guys is i-check via ganitong codes kung exist siya. So meron tayong begin, then meron tayong end. So is not equal to end. Yan. So itong codes na to, i-return nito true kapag exist siya doon mismo sa vector array natin. So since meron siyang para hindi na maano. So kapag ginamit natin to guys, kailangan natin i-declare sa taas yung algorithm. Include algo. Yan. Yan. Include. Yan, okay na. Then, balik tayo sa codes natin, guys. Yan. So, std.begin vdate. So, ito yung dbdate natin. Yan. Tapos, mali. So, ito yung natin. Yung mismo. So, ito yung natin. Yung mismong vector. Yan. Yan. Tapos, ito yung value ng dbdate natin. Yun. Tapos, ito yung std-end. Yan. Yan. So, hindi na tayo nag-loop. So, if exist siya, gamit ang codes na to guys, i-check nyo kung exist siya sa array natin. So, check if exists in my date array. Kapag exist siya guys, i-show natin yung line. See outline and line. Ayan. So, ito guys, nagawa na natin yung filtering. So, read our text files, fill.close. Yon. So, i-try na natin siya, guys. Kung gagana siya. Para makita natin kung may bugs pa siya or may error na lumalabas. So, try natin. So, ang laman ng ating text files muna. So, 701 hanggang 19. So, admin, password. So, audit trail tayo, show all. Yan, ang dami na nating audit trail. Yun. So, 501. Mag-filter ako ng 501 hanggang 501 ako. Anong ginawa natin? Filter by date range. So, year, 2020. Date from 5. So, date from day. So, 1. So, enter date 2. Year, so 2020, 5-1. So, filter by date, wait lang. Tignan natin bakit hindi siya nagkaroon ng logic dito. Wait lang guys, check natin. So, katulad din ng muna, lagyan natin. Kasi dumidiretso siya sa And please enter key to back. Ayusin natin yan. Para hindi siya dumiretso. So, end line, vector my date,
So, check natin guys kung anong nangyayari. Para admin, password. So, audit trail. Filter by date range 2020, 5-1, 2020, 5-1. So, titignan ko dito. And 5-1-20, 5-1, tama na. So, filter. Yan, my date. So, ang laman niya na is 5-1-2020. Yan. So, hindi siya pupunta sa loop. Date from, date to, not equal. So, diretso siya dito. So, ang file name natin is audittrail.txt, tama. Fin.open. So, ang line natin is yan, tama. So, ang value nito is pang-4. Ay, 4. So, pang 0, 1, 2, 3. Tama, pangatlo. So, split with underscore. So, pagdating dito, tingnan natin. So, 1. So, 1 yung naging value ng DB date natin. B1 kasi ginamit natin, guys. Sorry. So, dapat V2 to. Yun. Yan. So, nagkaroon siya ng conflict. Yan. Kasi medyo tama na totally yung logic natin. Ang ano lang natin is to-check natin kung saan tayo. Baka may nagkamaling part pa tayo. So, 2025-1. 2025-1. So, wait lang. Nakita nyo yun, guys? May lumabas. Pero dumiretso siya sa ating yan. So, 2020. So, since susundan siya ng string. So, kailangan natin ng cin.ignore nga. Cin.ignore. So, nag-skip siya guys eh. Kailangan na, kasi sinundan yung char or int. Pag sinusundan nyo ng string, kailangan natin mag-cin.ignore. So, isang way yon. Isang way yung cin.ignore. 2025-1. 2025-1. Ayan guys, kita nyo? Yan. 5-1 lang yan, di ba? So, aayusin pa natin yan. So, kakopy lang natin. At least na-filter na natin. Pero, aayusin natin. Check natin kung pagka nag-filter tayo ng iba. Yan. Kakopy paste lang natin guys yung ginawa natin kay. Tapos, fin.loss. So, string line. So, full name. V1, info, yun. So, balik tayo. Yan. Ito yung kailangan natin. So, ginamit ko ba is split lang doon sa taas. Check ko nga. Kasi baka ibang kailangan natin. Tama. So, fin.loss, cnt. Yan. Okay ko to. Yan. So, try ko ulit i-run guys. So, kinapipis na natin yung functionality na meron tayo kay para mag-show ng mas maayos, mas detailed kay show all natin. So, kinapi na natin siya. So, 2025, 1 muna tayo. Ayan guys, nakita nyo? Ito yung ating ginawa ng 501. So, ang gagawin natin is try naman natin hanggang 502. Ayan, 2025, 1, 2020. Gabi na natin 420. Ay, nakita nyo? May error, pero wait lang. Ito yan, dito siya pumunta. Do you want to continue? Kailangan nga natin ng cin.ignore. Dito. So, minali natin siya guys eh. Try ulit natin maliin muna para check natin yung validation natin kung gumagana. So, yan. B, 2025, 1. 2024 3. So mali nga siya, yes lang. Yan, 2024 1, 2023 1. So mali. So 2025 1, 2025 2. So nagkaroon tayo ng vector
syntax error. Hindi naman syntax error, pero during runtime nga. So, i-check natin kung saan tayo nagkamali. Yun, split line. Then, kapag ka i-delete, wait lang guys ha. Ang game. Check natin kung saan tayo nagkakamali. So, pagkarating dito, get v1. Yan. So, check natin guys. Dito siya banda eh. Sa vector natin eh. One 2025 to oops, dito pa lang filter, baka sa taas pa lang nagkakaroon ng conflict. Split 3 date from, try natin dito pa lang nagkakaroon ng conflict. See, yan. So, check natin guys ha. So, na-push back na natin yung una. So, hindi equal nga. Yan. Pagkarating dito. So, si date from is 5-1. Yan. So, in-split natin siya. So, magiging 5. Then, 1. Then, 20. Pag nag-add tayo ng isang araw, yan, ang magiging value date from is to be delete product. Ay, int yung return neto guys. So, may mali tayo dito sa part na to. To be delete yung naging value niya. Ayan o, to be delete product. Mali. So, ang return neto is int. Tapos, inano ko sila. So, okay, convert ko muna pala siya. Convert int to str. Ayan. Try natin. 2025-1, 2025-2. So, check natin guys. Yeah. So, same pa rin. Ayan guys. Pero itong ano natin is wala tayong month. So, may mali pa rin. So, hindi ko nalagyan dito ng Pero yung month natin, double check natin kung ano nangyari. Yan. C, B, 2025-1. Yan. So, yung month na lang natin, bakit naging siya. So, 5 naman to. So, 1, 20. Okay. Mali ako nung na-paste. Sorry. Yan. Mali tayo guys. Yan. So, nagkaroon tayo ng code error. Hindi naman, kumbaga mali lang yung pag-paste natin. Kaya nagiging 1, siya. C, B, 2025-1. Yan, malaking tulong to guys yung pagbi-break. Kasi nalalaman natin kung saan part siya minsan
although walang syntax error during pag-run. Yan. Ayan, 16. Ano ba nilagay ko? 5/1 2025 to. So itong month natin is 5. Ayan. So 5/1. So ang ano niya is may mali tayo guys sa parameter na pinapasa. Baliktad. Ayan. Kasi ang days natin dito, ayan, day muna. Ayan. I-run ulit natin guys. Admin password B 2025-1. Yan, check natin. Yan, and 5 na siya, 2020. So balik siya doon, ipupush niya na. So ang laman ng ating my date 5/1/2020. So pagdating doon, equal na sila. So alis na siya diyan. Oops. So idire-diretso ko na to. Yan. Then nakita nyo 5/1 lang ang pinakita niya. Check natin kung bakit. Kung may ano ba tayo. May 5/2 talaga. So okay na guys, wala nang syntax error. Check na lang natin kung may 5/2 ba tayo sa audit trail natin. Baka kasi wala. Ayan, 5/4 lang. So hanggang 5/4 yung filter natin. (5/1 2025-4). Yan. So guys, nakita nyo, na-draw out nyo na rin yung pati sa 5/4. So, ayun lang guys yung ano natin ngayon, yung tutorial. So, bali, ang expect natin sa part 3 ng ano natin, ng inventory and point of sale system. So, i-run ko nga muna pala yung program natin. Ayan. So, gagawin na natin yung logout functionality, pati yung exit, tapos proceed na tayo sa point of sale with printing na tayo sa ating receipt printer. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa tutorial natin ngayon. So sana sa susunod na tutorial natin neto is subaybayan nyo pa rin. So ayun lang guys, salamat, thank you.